naman may CFO hat. For me, inventory is an opportunity cost. Kasi inventaryo, ito yung parang product. So, yung main product. Mas okay mag-set up sila ng process. Mag-appoint ng tao. Welcome to Kwentuhan, Usapang Finance, Bookkeeping, Tax at Iba pa, brought to you by One CFO, your partner in growth. Kung naghahanap kayo ng solusyon sa mga financial challenges na hinaharap ng negosyo ninyo, nandito kami. Makinig, manood, as we dive into a specific financial issue, one podcast at a time. You can get answers to mind-boggling finance questions and advice from One CFO's financial experts. Sa dami ng mga negosyante na nakausap nila at natulungan, maraming impormasyon ang maibabahagi nila tungkol sa finance, bookkeeping, tax at iba pa. Welcome to Kwentuhan, brought to you by One CFO, your partner in growth. Good day, everyone. I am Jay Olos, founder and CEO of One CFO, and welcome to the episode 9 of Kwentuhan, Usapang Finance, Bookkeeping, Tax at Iba pa, brought to you by One CFO, your partner in growth. At katulad po ng mga nakaraang episode, kasama ko po ulit sa podcast na ito ang aking mga kakwentuhan, sina Boss Lim Cornejo at si Boss Jovoy Del Rosario. At sa episode po na to, pag-uusapan natin tungkol sa inventory or inventaryo, inventory management, accounting, taxation, reporting. Pati yung mga issues sa pag-handle ng inventory, pati na accounting noon, yung tax, at working capital management impact, and overall asset management. So, ang dami natin pag-usapan. Boss Lim and Boss Jobs, kumusta naman kayo? Ayos naman, boss. Kamusta? Mais naman dito, boss. Ayos. Medyo umuulan, no? Sana okay lang kayo. Hindi mo tayo masyadong naapektuhan sana ng Volcang Taal. So, ayun. Sige, so I'll kick off na mga boss pagdating dito sa inventory topic. So, first question is, ano nga ba yung boss, ano nga ba mga boss yung inventory at ano yung kinaibahan nito sa mga supplies like sa office, like warehouse supplies at fixed assets? Sino gusto sumagot nun, mga boss? Ako, boss, yung inventory kasi, or tinatawag nating inventaryo, very important yan, no? Na mapag-usapan, especially dun sa mga, ano ba yung inventaryo? Kasi inventaryo, ito yung parang product mo. So, yung main product. So, importante siya dahil part to ng working capital. Ano ba yung working capital? Ito yung parang short-term na capital na kailangan mo para matustusan yung pang-araw-araw na gastos mo. So, normally yan, pagka gusto natin maging technical, ang part dyan, yung current asset, tsaka current liabilities. So, yung mga current pinag-uusapan. Kaya nga, pagdating sa usapang working capital, short-term requirements yung pinag-uusapan, hindi siya long-term. So, bakit siya importante? Kasi syempre, ito yung main product mo eh. Kumbaga, ito yung tinutulak mong negosyo. So, for example, nagtatayo ka na, nagbebenta ka ng sombrero mismo yung produkto mo. So, iba pa yun. Kunwari, nagpa-manufacture ka, iba-iba yan eh. Maraming uri ng inventaryo. Yung mga office supplies naman, syempre yung mga fixed asset, mga gamit din to. Pero hindi ito yung parang ginagamit mo siya para matulungan ka lang sa operation mo. Pero yung binibenta mo, ito yung inventaryo. Kaya malaking role yan. And isa to sa based on experience, maraming problema na dinadanas yung mga negosyante. Kasi may tinatawag na inventory management mismo eh. So ayun, I think ayun boss yung parang short na definition ko pagdating sa inventory. Boss Jobs, baka may madagdag ka pa? Sa akin, boss, yung inventory, sobrang importante to sa mga business, lalo na yung mga nasa food industry. So, kailangan natin mag-set up ng mga controls para maprotektahan natin yung inventory. Hindi naman wala tayong tiwala sa mga staff, pero based kasi dun sa mga na-experience namin, napakaraming horror stories na naririnig na ang daming nawawalang inventory. So, yun. So, kaya napaka-importante na magkaroon tayo ng control kung paano natin mamomonitor ng mas maayos. At siyempre, yung mga high value na inventory yung priority natin. Kailangan talaga natin silang i-secure. Yun. So, para mabawasan yung loss ni company. Ayun, tama yun. No? Actually, importante na mapag-usapan nga talaga yung inventory kasi sabi nga ni Boss Lim, kasama yan sa konsepto ng working capital management. So, i-reiterate ko lang po yun. Working capital management, yung current asset and current liabilities. Ibig sabihin, ito yung mga assets mo na kailangan ma-mobilize mo ng short term kasi otherwise,
wala kang paghuhugutan ng pera at alam naman natin yung inventaryo, yan yung binibento mo. So yun po yung kaibahan doon sa office supplies, warehouse supplies or fixed assets. Yung mga yon, nagiging part lang yon sa pagbubuo mo ng nung nagma-manufacture ka ng produkto, halimbawa, or sa business mo mismo. Pero hindi yun yung binibenta mo. Ang inventory, ito po yung mismong produkto na binibenta, especially para sa mga product-based or na companies, no, na trading or manufacturing, and yung sabi nga ni Boss Jobs kanina, mga food businesses, industry. Ayan. So tama 'yon mga boss, no? And thank you so much for your insight. So ngayon, pag-usapan na natin, no, yung mga challenges sa inventory management. Isa-isahin natin yung mga tips and tricks para ma-solve yung mga issues or challenges. Pero bago 'yan, sa ating po mga viewers at listeners, please like and subscribe this video po para ma-recommenda po tayo ni YouTube algorithm tong channel natin at marami pa tayong ma-reach out at matulungan ng mga negosyante. Yan. Salamat po. Okay, now let's go to the mga issues sa inventory management. So, una dito, unahin ko na mga boss, no, yung napapansin natin to even sa mga current clients natin, no. Ako rin sa mga dati kong napagsilbihan at even na audit na companies, yung manual inventory process. Ano ba kasi, well, dati, sa tingin ko, mga boss, umuubra pa yan kasi wala pa namang computer no, nung araw. Pero ngayon kasi, sa sobrang globalized na nga yung pagninegosyo at dumadami na yung volume, no. So, maraming hindi magandang epekto ito. Ano-ano ba mga boss yung mga some of the effects ng choosing a manual inventory process at ba't siya nagiging issue? Who wants to answer that? Okay, boss. Yung manual kasi, as from the word itself, no? So, nagre-rely lang tayo parang on our own uh, specialty. Parang sarili lang natin. Wala tayong gumagamit ng, kasi di ba ngayon automatic, parang, paano ba? Yung ngayon manual versus doon sa digital, parang mga ganon. Merong tulong ng system. Kung manual kasi, boss, as mentioned, no, yung inventaryo, isa yan sa pinakamahalagang asset mo. Kasi ayun nga yung kailangan ma-mobilize para magkaroon ka ng pera at magkumita ka. Kung ima-manual mo siya, lalo na yung mga, depende yan sa type ng negosyo mo at kung anong klaseng inventaryo. Ang inventory kasi, based on experience, prone kasi yan sa, alam mo na, sa nakaw, prone yan sa sira, sa wala. Pag manual mo siyang gagawin, kung maliit ka, walang problema, mabilis mo lang siyang pabilang. Pero pag lumalaki ka kasi, boss, tapos manual pa rin, ang hirap mo nang mamonitor. Ano pa ba yung, lalo na yung mga may expiration, paano mo ba siya matatrack? Kasi baka may benta mo, sira na pala. Tapos hindi mo masabi kung nananakawan ka. Alangan namang araw-araw kang magbilang. Paano kung isang milyon yung inventory mo, hindi mo naman kayang sustain yun. So wala ka ring idea kung kamusta na sila yung mga inventory mo. So yun, kaya yung manual, boss, okay siya, pero dun sa very small na yung kaya mo talagang i-manage pa. Pero pag lumalaki ka na, I don't recommend na gawin mong manual. You need to find your own inventory management process. And normally dyan, part niyan is yung pagko-consider ng pagkuha ng mga systems. Ayun, tama yun. Kasi sa pagmamanual, isa-summarize ko lang, boss, yung nabanggit mo, no? So, pag manual, prone sa error. So, pag may error, syempre, magiging garbage in, garbage out na yun, data inaccuracy. So, magiging inaccurate yung mga data. And then, as mentioned mo nga, pag lumalaki na yung negosyo mo, kapag manual ka pa rin, hindi kayang suportahan, no? Magiging hindrance mo yan or magiging bottleneck mo mismo yung way ng pag-account mo ng inventory ng manual. So, magiging unscalable ka. And at the same time, dahil isipin mo, sobrang dami ng movement ng inventory mo, pumapasok, lumalabas, tapos meron ka pang, sabihin natin, ang dami mong SKU, mahihirapan ka na nun pagdating sa visibility kung nasaan yung produkto mo, tama ba yung location, nasa stock card mo pa na manual or worksheet mo na manual. So, less visibility dun sa inventaryo, tsaka sa proseso din. Kaya yun, maganda yung magkaroon ka talaga ng opportunity na tingnan ano ba yung how can you automate, if not all, but some parts of the inventory management process. Boss Jobs, may nabanggit ka kanina about yun nga, minsan parang common issue siya dahil minsan may mga nawawalang inventory or nawawala ba talaga o baka di lang nila malocate? Can you share, boss, yung mga na-experience mo before sa mga kliyente na ganyan? Yun. So, normally kasi yung mga na-handle namin before, boss, more on siya sa, sa restaurant. Yan. So,
Since alam naman natin restaurant may mga bar, yan. So doon kasi medyo mataas yung value ng mga alak. Yan. So, ang nalaman namin, since ang ginagawa namin is nagkakaroon kami ng month-end count, inventory count. So, kinakount namin siya manually isa-isa. So, doon namin nakita na hindi nagtatali yung binili versus doon sa dapat na natitira ang item. Yan. So, doon namin natuklasan na parang yung mga alak, isinasama siya doon sa trash can. So, ilalagay siya doon sa trash can tapos ilalabas. So, Talino kapag eh, ganun no? kasi boss wala naman nagche-check ng basura doon sa client niyan. So, hindi sila aware na may hindi pala basura yung laman ng trash can kundi mga alak or mga pagkain na ano. Tapos, ayun, after ng ship nila, sa kanila kinukuha, inuwi. So, parang ganun yung Paano isa sa na-uncover, na-discover. boss? Paano nyo nalaman na nandun sa trash can? Nahuli nyo ba? May nagsalita din. So May nag-tip? oh. So parang practice nila yun grupo sila. So yun, may isang kumanta kasi ang hirap alamin nun, boss. Yung ganun. So parang ang nangyari is alam mong may nawawala pero hindi mo matukoy kung sino yung or kung saan siya napupunta. So kailangan mo talaga ng mahigpit na control. Tsaka mag-assign ka ng tao na magiging responsible para if ever may mawala, at least meron kang may tao kang I assume, boss, walang question. CCTV doon, no? Na Ah, nakatingin doon sa trash can. meron doon sa trash sa labas wala. Oo, wala, Doon di sa ba? Oo, inventory meron kasi hindi mo na makita sa CCTV kung may laman pa wala eh. oo, tama Lalo na naman. yung mga colored button. So, yun. Tapos meron Yun. din boss na kung may experience mo yun, 'di ba sa mga restaurant may mga quality control tayo. Before Yes. i-serve sa customer yung pagkain, syempre may i-check yun na either ng manager or kung meron silang quality control person doon. Yan. So ang ginagawa ng ibang staff, parang in-overcook nila, parang kinukulangan nila para at least hindi na i-serve yung parang hindi na ibibigay sa customer yung food. So, kanila Yan. na lang yun. Kanila na yun. So may mga ganong instances din, boss. Pero yun nga, ang naging control doon ng ibang mga restaurant, i-charge sa'yo kapag may error ka or pag ikaw yung talagang may kasalanan, sa'yo i-charge yung food. Yan. So may mga ganong cases din. Okay, boss. Thank you, thank you. Ako naman, share ko lang. Ang isa sa mga naging kliyente ko in the past is nagkakaroon sila ng mga dalawa yun eh. Either may shortage sila ng inventory or overstocking. So, meron ako naging isang kliyente before. It's a multinational pharma company. Sumabog yung warehouse nila sa sobrang dami na ng stocks. Nag-overstocking sila. So, ang epekto kasi ng overstocking definitely bukod sa ang hirap gumalaw sa loob ng warehouse or ng storage unit mismo. Tapos yung mismong nature pa, halimbawa ng inventaryo, kung highly perishable siya, may expiration siya, kailangan agad siya, overstock siya. Ayun, bumababa yung value tsaka yung efficacy din, no, kung pharma man yun or ano. Tapos definitely merong additional storage cost. Although kahit sabihin mo na sa'yo yung warehouse na yun, wala ka nang binabayaran, binili mo na yun. But there's that opportunity cost na nakatali sa inventaryo. Kasi yung inventaryo, everyday na nandun yun, hindi mo na ilalabas, ibig sabihin hindi mo nabibenta. That's a sales na being lost or gross profit, no, na nawawala sa'yo. So overstocking problems, meron din ako na experience na ganyan. And last, from me, no, na naalala kong naging issue din ng mga na-handle ko before is yung pag-a-account ng mga inventory wastage o yung mga defects. Kasi common naman yun. Sabi ko nga tulad yung sa kanina, kung mga highly perishable, i-expect mo na yan na merong mga ganon. So, minsan, yung ibang companies, ina-account na yung spoilage and separately as part na ng recognition nila ng inventory mismo. May certain percentage lang inaalok kasi hindi maiwasan talaga. I think sa food business medyo normal 'yun, no? May mga masisira talaga. Pero ibang klase yung sinabi mo nga boss jobs, yun talaga kasi intentional, no? So sa kanila na 'yon. So sana yung mga listeners natin walang mga ganung mga tao, no, lalo na nasa food business din sila. So ayun, ano pa ba mga boss yung mga issues na naiisip ninyo so far?
Ako boss, dun sa nabanggit mo, no, yung overstocking. Meron naman parang understock sila. Kasi hindi nila nako-consider yung lead time. Especially, ang laging normal may problema sa stock, yung mga nag-i-import eh. Kasi dalawa yan eh. Either pagtakot ka, overstock ka. Pagka masyado ka naman conservative, understock. So, as mentioned mo nga, kahit alin sa dalawa doon, merong opportunity na nawawala. So, ito naman, importante kasi makompute din nung nagmamanage yung lead time. Kasi for example, kailangan ma-forecast mo eh. Very important yung ma-forecast mo yung magiging sales mo. Kasi directly related siya dun sa inventaryo. Na hindi ka naman pwedeng sobra, hindi pwedeng kulang. Meron timing na hinahanap. Buti sana kung local lang, alam mo makukuha mo agad, mabibenta mo agad. Pero yung dumadaan pa ng importation, syempre meron lead time yan na tinatawag na pwedeng 30 days, 60 days, or yung supplier mo ba readily available. So yun, dapat mo-consider nila yun para hindi naman dumating yung point na time na may bibili sa'yo, sasabihin mo wala ka pa. So yung iba magagaling eh, nakakagawa sila ng just in time kung ba't tawagin. Kung kailan lang kailangan, ano po provide nila. Ayun yung ideal, pero ang hirap kasing execute nun, no? So, ayun yung isa sa naisip ko, boss, na yung lead time kailangan mo consider din yan. Boss, meron akong gusto idagdag. Ah, Isa din siguro yung pagmamanage ng mga waste or mga trainings yung tinatawag. So, uso kasi yun sa restaurant eh. Yan. 'Di ba pag bumili ka for example ng 1 kilo, ang presyo nun 250, pero kapag inalis mo na yung balat or tinanggal mo yung mga taba, nagiging 800 grams na lang sila. So, parang nagiging lugi ng company, ng business yung mga trainings na yan. So, yun kung paano siya ina-account para hindi mag-overstate yung cost of sales mo kasi yung iba hindi siya inaalis dun eh. So, nagtataka sila bakit ang taas ng cost of sales nila, pero yun nga, hindi nila kino-consider yung mga waste or mga defects or mga bulok na isama. Tapos, meron naman mga waste or trainings na pwede mo naman convert sa byproduct. For example, may mga food, kunyari, yung mga pag yung sa steak, parang may mga nakikita kang ganun na inaalis nila yung mga taba. Tapos yung iba naman, ginagamit pa siya para doon sa paggawa ng parang mantika, yung mga ganun. So, yun. So, sayang din yung mga ganun. So, na pwede nilang i-consider kung paano nila mas mamamanage yung mga, yun, yung mga waste trimmings. Ayun, boss. Oh, naalala ko yan, boss, nung karinderya pa kami nung araw. Syempre, pag nagpo-prepare ka ng food, ako noon, pag naghihiwa ako, pag tinutulungan ko yung nanay ko, maglilinis lang ako ng pangdinuguan, yung mismong intestine, linisin ko yon, and ano. Tapos maghihiwa ako ng minsan nakagawan pa namin meron pang exit value or scrap value minsan yung mga Ayun yung reta-retaso na, oo. So magandang ano yun. So again, accounting wise, merong different treatment yun, di ba? Kung byproduct na siya. Pero wag na natin i-discuss dito yung process costing kasi babagsak ako diyan. Joke lang. Di ba babangan ako sa process costing. Pero yun, may I agree with you, boss. May mga ganun, may mga byproducts. Huwag na tayong lumayo, yung gasolina, di ba? From the time na dinrail yung sa ano, yung proseso ng paggagawa ng gas, kaya may diesel, may kerosene, may kung ano, no. Isa lang naman pinanggalingan yan. Pero iba-ibang stages lang siya, kumbaga, no. So, ayun. And I like that the idea rin, Boss Jobs, ng senior mo na, oo nga naman, minsan yung mga negosyante, akala nila sobrang mahal nung cost, pero hindi nila naiisip na, actually may part doon na hindi naman talaga inventoriable. Tanggalin mo na, no? Para yung inventory cost mo, hindi ganun maging overstated. Pag overstated kasi yung inventory cost mo, understated ang gross profit mo, di ba? Inversely proportional sila eh. Ganyan. Ayun. Ako, balikan ko lang yung sinabi ni Boss Slim din pagdating dun sa just in time, no? Magandang term yun eh. Especially sa mga e-commerce ngayon, mapapansin niyo, yun nga, may mga e-commerce na giants, no? And even unicorns. Wala naman silang inventaryo eh. So, platform lang sila that connects the supplier directly to the consumer. So, parang nagiging conduit lang yung pinaka-app nila. And sometimes they do stockings sa mga warehouses nila situated across the country. Pero mapapansin mo, they're also operating in that just-in-time or JIT na konsepto. Of course, they do also have calculations ng like yung magkano yung tinatawag na economic order quantity, mga concepts na pinag-aralan natin on working capital management, particularly for inventory. Kasama pa rin yun. Ngayon, ang isa sa mga gumulantang mga boss nitong mga nagdaang taon pagdating sa inventory, yung supply chain. So, naalala nyo naman, nung nagkaroon ng COVID, no, stop lahat. So, kahit may order ka, kung yung mismong supply chain mo disrupted, wala rin. Wala ka ma-receive on time,
wala kang ma-manufacture on time, at wala ka ring ma-deliver on time. So, ang mundo, umaalala nyo mga boss, nung nag-lockdown, di ba? Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo nun eh. Na ultimo yung import-export business. Maraming barko na hindi makadaong, di ba? Nandun lang sila sa dagat. Partly because of COVID, and yun na rin, marami na apektuhan. So yan, pag ganun, I mean, it's not, hindi lang naman yung kasalanan ng company. Minsan, it's just really how the world is, no? May mga factors beyond the concern nating mga negosyante na nakakaapekto sa inventaryo. But ako, frankly, kung meron kang tamang pagpaplano at kung magaling kang negosyante, na-incorporate mo yung nababasa mo, napapanood mong news and current events at na-analyze mo yung impact nun potentially sa negosyo mo, magaling ka. So, halimbawa, makikita mo na may pagtaas nag-announce na magkakaroon ng pagtaas ng langis. Or kung hindi pa nag-announce, with the ongoing gera sa Middle East, posibleng tumaas ulit yan, no? And all. So, yun. So, you have to do some bufferings or do proper planning kasi kung wala yun, wala. Magiging ano ka lang. Ayun. So, although mga boss, this is something na nabasa ko, no? May nilabas na article si Forbes about, ang sinasabi dito, kasi of course, tech-enabled tayo sa 1CFO, kaya ang bias natin is to enable technology, using technology for tech enablement ng mga proseso, especially kasama na dito sa inventory. So yun yung lagi naiisip, no, kadalasan natin and also yung mga companies, no, na ang solusyon talaga ng mga business owners at executives sa mga nag-handle ng inventory, yung pag-implement ng systems, kahit ano man yan, ERP man yan, MRP or other management solutions. Pero dito sa sinasabi ni Forbes, no, na itong article na to, ang title nito ay New Inventory Management Software Isn't Always the Winning Solution. Isa-isay natin itong mga issues na to, no, na ni-raise nito ni Forbes. Kasi maganda yung sinasabi niya. So, ang pinaka-gist nito, teka, i-open lang natin. Ang pinaka-gist nito, mga boss, sinasabi niya na parang garbage in, garbage out. The software is just a software. The software is just a tool. Pero maraming issues that are outside the software na nakakaapekto sa inventory management mo. Unang-una na dito, leadership issues daw. Paano ba nakakaapekto yung leadership issues, mga boss, sa inventory? Parang ang labo, di ba? Ang layo, di ba? Pero nakakaapekto daw eh. Who wants to answer that, mga boss? Ako boss, try ko, no? Sige. Leadership kasi boss, again, yung nasabi mo nga, meron kang system, pero at the end of the day, yung tao pa din yung mag-execute eh. So, for example, meron kang inventory. Yung magre-receive pa lang yan, kailangan ng leadership nun. Kasi kung walang leadership yun, bara-bara niya lang gagawin. And kung bara-bara, wala kang nakaset na controls, mahirapan ka. For example, ayun yung unang stage, no? Pag-deliver sa'yo, kumpleto ba? Kasi sa experience namin, pag walang maayos na nagre-receive, yung kunwari, yung 1 kilo, ang pinabili mo, dumating, half na lang pala. Eh, wala naman nag-receive ng maayos eh. So, ikaw, asa ka, binili mo siya ng 1 kilo, pero yung pumasok talaga sa inventory mo, half kilo na lang kasi yung iba, kung saan na napunta. So, yung inventory kaya siya nagiging komplikado kasi as of the moment, malaki pa yung involvement ng mga tao. Tao pa din yung mag-execute, tao pa din yung magko-control, and hindi pa so far, hindi ko alam kung meron na. Meron manual counting pa din yung nagsasabi kung kamusta yung inventory mo. So, and kung wala kang leadership, hindi mo maaayos yung process and hindi mo magaguide ng tama yung mga tao mo kung paano i-handle yung inventory mo. So, yun sa akin, boss. Ayun, thanks, Boss Lim. Actually, tama yung sinabi mo, Boss Lim. Meron din kasing kaugnayan yung leadership sa pagkakaroon ng maayos na kultura para sa isang organization. Kasi nagpa-survey sila, no, yung gumawa ng article na to. Meron siyang ni-reference sa isang survey. At what they found out is that kahit malalaki na yung mga kumpanya, magaganda yung mga systems, mga ERPs, it's a shocking 84% of their employees daw in the workplace are actively avoiding accountability. No? So, I don't know kung paano yung KPI and performance measurement and management nitong mga companies na to, pero glaring yung 84%. Isipin mo, kung ikaw is negosyante, sinasabi doon 84% ng mga empleyado mo ayaw nilang ma-held accountable kapag may nawalang inventory or sino yung responsible dyan, mga ganyan. So, kung complacent yung leadership mo at hindi mo ma-address yung lack of accountability na to, na somehow nagiging part na ng culture ng organization mo, magiging anay mo yan sa loob ng negosyo mo. Kahit gaano pa kadami yung gawin mong repainting, pagbabaklas, paglalagay ulit ng bagong
may anay pa rin. So kailangan ma-address mo saan nanggagaling yung anay na yun. In this case kasi you have to put that accountability mindset, and also in your organization, how do you instill that no in your team, especially if you're the leader. So kailangan ang mga naiisip ko dito mga boss no, yung simpleng mag-report sila sa iyo weekly, ano mo din, i-force mo din na magkaroon ng regular training para lahat alam nila kung ano yung role nila, ano yung clear ba yung understanding nila sa trabaho nila. That will instill that accountability hopefully, no. Tsaka ikaw as a leader, syempre, you should not be complacent. Especially when kasi pag nakikita ng mga tao mo na complacent ka rin, I mean, you should practice what you preach, di ba? So you should enforce talaga that one. So ayun. So culture talaga. And yun nga, may mga ako one thing that I really like about nakapag-audit na kasi ako boss ng mga maraming Japanese companies, yung konsepto nila ng doing it right for the first time. Ensuring na yung quality sa pagbubuo pa lang nandun na, preventing yung mga defect, preventing yung quality at first talaga. From the pagsusourcing ng materyales sa pag-assemble, pati dun sa pagdi-deliver, doing it right the first time. So it's going to take ownership and on that process ayun. Pangalawa dito boss no sa article din na to. Ito totoo to nakikita ko to minsan sa mga naging kliyente ko and naging kliyente rin natin. Yung unclear roles and responsibilities no. May mga sad to say minsan kasi nagiging silo yung organization. Siloed approach. Yung mga nasa warehouse, nasa inventory, yun lang yung concern nila, yung magawa lang nila yung trabaho nila for that day, tapos na, no? But they don't understand ano yung impact nila doon sa overall organization. So, and what is their boss or yung may-ari is trying to achieve. Again, it can be unclear yung responsibility sa kanila or hindi na communicate ng maayos sa kanila. So again, this is outside the ERP, the automation, no? Pero may impact. Kasi imagine mo, bumili ka ng napaka-sophisticated, napaka-magandang inventory solution. Pero yung pagsalpak mo nun, hindi naman na kayang i-sustain ng mga tao mo kasi unclear din sa kanila, ano bang gagawin ko dito? Paano ako matutulungan nito? Ano ba yung expectation sa akin ng boss ko? Yung mga ganun, no? So, ayun. Ito, yung last na pinoint dito, and I'll throw this kay Boss Jobs naman. So dito kasi Boss Jobs yung inventory tracking and reporting. Nabanggit na kanina ni Boss Lim yung about sa ano tawag doon? Physical count, no? Gaano ba ka-free? Ano ba yung una-una? Ano ba yung physical count? Gaano to? And pangalawa, gaano to ka-frequent? At ano yung proseso nito? After ba ng physical count, ano yung nangyayari? Especially sa finance and accounting, baka hindi kasi familiar. I think even yung mga mismong minsan empleyado na nasa warehouse or nasa inventory, para sa kanila, okay, magbibilang lang ako. Pero hindi lang nakikita yung after that. Ngayon, i-explain natin ano yung nangyayaring proseso. Go ahead, boss. Dito sa tingin ko boss sa inventory tracking and reporting, medyo importante kasi siya sa pag-determine ng cost of sales sa business. Yan. So, yung ibang company, to monitor yung inventory nila, nagkakaroon sila ng physical count, meron silang daily. Yan. So, meron din silang weekly or meron ding monthly. So, yung daily na inventory tracking is para siya ma-monitor mo kung meron ka pang ibebenta for the following day or kung kailan mo kailangan or para ma-identify mo kung kailan ka kailangan umorder na. Yan. So, pag kasi, for example, yun nga yung binabanggit ni Lim kanina na understock ka or overstock yan. So, dito mo siya matatrack kapag meron kang inventory tracking. Yan. So, kasi, possible na maging lost sales siya kapag napabayaan. So, for example, marami pang customer na naghahanap pero wala na tayong ma-provide kasi wala na tayong stock. So, wala tayong stock kasi wala tayong maayos na inventory tracking and reporting. And so, ano pa ba? Yung dun sa physical count, boss. So, paano ba nangyayari yung physical count? Ano yung end product noon? Tapos, paano yung ina-adjust yung libro based on physical count? Ayun. So, yung physical count, boss, parang ano siya eh. So, meron kasing mga inventory tracking. Yan. So, yung iba, ang ginagawa nila is yung list ng product sa unang column. Tapos,
meron silang beginning balance plus yung mga na-purchase, tapos yung ending balance. So, yung iba ang ginagawa, nagko-compute lang sila. Yan. For example, kung ano yung beginning balance, idadagdag lang nila yung mga delivery dumating, tapos ibabawas lang nila yung in-out nila sa customer or sa kitchen or sa ibang department. Tapos, yun na yung ending inventory nila. So, maraming taong gumagawa ng ganun kasi nakakatamad gawin yung physical count. Yan. So, ang ginagawa nila is after nila maggawa yung computation, yun na yung binibigay na nila na ending inventory. Paano kung hindi nila na-i-record yung dumating, tapos hindi nila na-i-record lahat ng lumabas? So, mali na agad yun. Kaya importante yung physical count kung kaya talaga ng company tsaka nung volume ng inventory. So, importante siya kasi doon malalaman mo yung actual na bilang talaga ng inventory mo. Tapos, ima-match mo siya doon sa report na binibigay. So, ayun, mas makikita natin kung may nawawala or pag sumobra, ibig sabihin, may problema pa rin. So, bakit sobra yung inventory natin? Ayun, boss. Ayun. Thank you, Boss Josh. At least malinaw na ngayon, no, na at the end of the day, kung ano talaga yung na-account, yun talaga yung lalabas sa balance sheet mo na inventory mo dapat, no. Kaya makikita nyo may mga inventory adjustments, write-downs, minsan may obsolescence pa na tinatawag. Yung iba, pag may ano pa, dinidestroy yung inventory, nire-report pa yun kay BIR eh. Mga ganon. Tapos, definitely last but not the least, yung mga physical count na ganyan, yung mga minsan may mga cycle count yan. It can be weekly, monthly, depende sa fast moving ba yung inventory, high value ba siya, low value ba siya, voluminous ba siya, mga ganon. At saka sa company policy na din. So there's no one size fits all answer kung kailan dapat ginagawa yun, no. Pero ako naranasan ko na rin kasi mag-count ng mga high value items nung bago akong auditor. Unang-unang ina-assign sa amin yan, pag unang salta ka sa audit nun, o asa punta ka dito sa ganitong lugar. Ako naman, syempre, bagong-bago ako nun. Ang saya nun, lilipad ka, pupunta ka doon, mag-observe ka ng physical count. Ayun, may mga masayang experience, no. So sa mga nagre-review for the board exam or gustong mag-audit muna, ganyan yan, mararanasan nyo po yan, magandang experience yan. Okay, just to wrap up mga boss, yung napag-usapan natin about hindi laging software ang solution lang sa inventory. It's more of yung leadership, accountability, communication, and kumbaga it's a total package. It's just the way you're handling a business. We cannot just rely on any system. Again, sabi nga dito, software doesn't solve operations problems. It compounds them. Because if you put garbage in, you're going to get garbage out. So kailangan ayusin pa rin yung brain, puso, no, pinakadugo ng negosyo, and that's coming from the way that business is being managed and being led. Ayun. So ngayon mga boss, let's now go to a more technical topic about inventory costing and later on taxation. So ano-ano ba mga boss yung mga accounting or inventory costing methods? Kasi naririnig ko merong LIFO, FIFO, average costing, specific identification. Pasadaan lang natin mga boss. Unahin natin yung FIFO. Ano ibig sabihin ng FIFO? Boss Lin. Yung FIFO, boss, is ang tawag dyan, first in, first out. So, ang in layman's term yan, kung ano yung una mong inventaryo, dapat ayun din muna yung una mong nabenta. Ang purpose nun, syempre, yung mga may expiration, maiiwasan mo yun. Kasi pag yung mga huling binibili mo, ayun yung agad binibenta mo, naiiwan yung mga luma. So, technically, kung ano yung pinakaluma mong inventaryo, ay dapat dispose mo. So, ganun yung parang FIFO, boss. Pati yung costing nun, boss, kasi 'di ba? Ang assumption nun, yung mga nauna mong binili, yun din iba yung presyo. Oo, yung una mong binenta kasi, so iba rin ang presyo nun. Halimbawa, gas. Nakita natin nung mga times na pataas yung gasolina, paano kung huge part ng nagba-buy and sell ka halimbawa ng gasolina, no? So nabili mo halimbawa nasa 40 per anong tawag dito yung gasolina. So yung unang binenta mo, ang costing mo doon 40. So wala, okay lang. Kumbaga hindi ganoon kalaki yung impact pa doon sa gross profit mo. Pero yun nga, nagkaroon ng COVID, nagkaroon ng gera between Ukraine and Russia, biglang tumaas yung presyo ng gasolina, naging 75 bigla. Paano kung ang benta mo lang nasa 60, dilugi ka na. So yun kumbaga first in first out 'yon. So yung sabihin, yung mga nahuli mong purchase ng mga 75, pag binenta mo siya, di ka nag-adjust ng presyo, wala, lugi ka. No? Kaya yung mga tawag dito, oil companies, ganyan eh. So, except yung mga local, mapapansin mo yung mga local, they can really parang hedge
no? Kasi wala silang sinusunod na global sales prices. So they can control yung inventory nila and cost din nila. So punta naman tayo sa LIFO. Ano ba yung LIFO, Boss Jobs? Boss, yung LIFO, yun yung kabaliktaran naman ng FIFO. So ang ibig sabihin niyan is last in, first out. So parang nowadays wala nang gumagamit ng LIFO eh. Kasi Doesn't make sense eh. hindi Yeah. ko rin gets kung bakit may gumagamit niyan. Pero parang alam namin parang obsolete na yan, no? Wala nang gumagamit nung inventory costing method. Oo. Kasi na-violate niya, boss, yung matching principle. Na parang, okay, yung presyo ng inventaryo na nilabas ko ngayon, ang presyo nyon nakadepende doon sa presyo nung pinaka-recent kong purchase. Minsan improper yung yung unlike yung FIFO nga na inaalaw pa ng standards ngayon, yung LIFO hindi na kasi nga it doesn't really make sense. Magugulo, no? Although I'm not sure kung meron pang business na gumagamit niya. Parang wala na yata. I'm not sure. The third one, mga boss, is yung average costing. So ito, ako na mag-explain. Medyo madali lang to, no? So kung halimbawa, kasi syempre yung pagpo-purchase natin ng mga inventaryo natin, bawa nag-purchase ako kahapon, ang halaga ng inventaryo na ibibenta ko is, na binili ko is 10 pesos. On the same item, pumili ako ngayon, ang halaga na niya is 12 pesos. Ang sinasabi ng average or inventory costing is that dalawang item yung binili ko, magkano yung total nun? 10 plus 12, that's 22. 22, i-divide ko, i-average ko dun sa dalawang item na meron ako. So, ang unit cost or inventory cost per item ko ngayon ay magkano? 11 pesos. 11 pesos. So, pag nagbenta ako, fix yung selling price ko, ang cost nung binenta ko, sabihin natin ang selling price ko is 15. Ang cost ko is 11. So, yun, may gross profit ako na magkano? 4 pesos. No? So, ina-average niya. So, meron pang may complications pa yan, yung periodic or perpetual, mga ganyan. Pero huwag natin komplikaduhin. Basta ganun yung costing. Tapos meron naman tinatawag na specific identification. Sino gusto sumagot dito, boss? Napakadali nito. Ako, boss, kung ano talaga yung actual na presyo ng inventory, ayun yung talagang costing niya. Normally yan, yung mga high-valued items, kung hindi ako nagkakamali, boss. Kasi ayun yung tinatrack mo talaga kung magkano. So, yun, ayun yung specific identification, magkano talaga yung value ng inventory. Ayun. Tapos, boss, pag-usapan na natin mabilisan. Kasi meron tayong nakikita lagi na inventory write-down or net realizable value. Ano bang ibig sabihin ba nun, boss? Yung in the example kayo na yung 10 pesos na binili ko, posibleng hindi na talaga 10 pesos ang cost ng inventory na yon. At bakit? Merong nagkakaroon ng write-down eh. Yung ano nga ni Boss Jobs kanina, I think another example yun eh. Ano ba yung nagiging cost ng mga inventory write-down? Ano nga bang... Di ba, boss, pag halimbawa na damage yung produkto? Normally, yung mga obsolete, parang bumababa yung value niya. Pwedeng, for example, yun yan, may damage, may konting defect. So, yung, paano bang, ano magandang example? Halimbawa, bumili ka sa Benguet ng gulay. Tapos all the way from Benguet or Baguio papunta sa Manila, nalaglag yung ibang kamatis. or na-expose sa daan, biglang umulan, biglang umano. So na-damage, highly perishable ang gulay, di ba? So you should somehow provide parang provision sa AR to. Yun yung conceptually kabangga niya. Ito naman, binababa natin or nire-write down natin yung cost ng binili natin kung magkano lang talaga yung reflective cost niya. And gumagamit tayo ng estimates and judgment dito, di ba? Kung makukuha natin yung actual, mako-quantify natin, the better. Bakit natin kailangan gawing i-write down yung inventory? Again, para maging mas truthful yung reporting natin. Saka may impact din yun kasi hindi ka magbabago ng selling price mo pero yung inventory mo, ni-write down mo, din laki ng tubo mo. Di ba? So, although sabi natin may losses ka in a way na parang artificial lang siya, but still, ang ganda nun sa financials mo, sa P&L mo na may malaki kang gross profit dahil maliit yung inventory pero you were able to sell it still at the fair value price niya. Pero hindi natin yung sabihin nun na mangarap tayo lagi ng inventory write-down. Hindi po ganoon kasi yung quality naman yung nagiging problema doon. Normally, merong issue lagi sa quality or something doon. Kaya may write-down. Sige. Ayan, punta na tayo naman dito. I think baluarte ito ni Boss Jobs. Magaling si Boss Jobs dito. Tungkol naman to Boss Jobs sa BIR requirements pagdating sa inventory.
Meron ba mga requirements boss si BIR na kailangan nating masundan or ma-comply with pagdating sa mga inventaryo? At ano-ano ba itong mga to? Ah, Actually boss, meron. So every year-end, nagpapasubmit si BIR ng inventory list. Yan. So yung inventory list na yon, yun yung parang inventory count mo as of year-end. Tapos naka-detailed siya kung saan naka-store kasi ano kung for example marami kang branch. So consolidated lahat 'yun eh. So kung sino yung head office, siya lang yung magsasubmit ng inventory list kay BIR. So kailangan naka-list down doon kung saan nakalagay yung mga inventory, kung nasa warehouse, kung nasa store, kung nasa store, saang store. Yan. So ang pinaka-deadline niya talaga boss is 30 days after the end of year. Yan. For example, ang sinusunod mong year is calendar year. So, ang end mo is December 31. So, January 30 of the following year yung deadline. Pero kung ang sinusundan mo naman na year mo is fiscal year, yan. So, for example, nag-end ka ng June 30. Ang deadline mo ng submission ng inventory list kay BIR is July 30. Yan. So, parang ganun yung nangyayari. Tapos, kung submission sa BIR, meron tayong iba't ibang inventory list. Yan. So, normally, ang iniisip ng tao, ang merong inventories yung mga merchandising, manufacturing, mga retail. Yan. So, sila yung unang classification na nagsasubmit kay BIR ng inventory. Then, meron din tayong separate report para naman sa mga real estate companies. Yan. So, required din sila mag-submit ng mga inventory of saleable units nila. Yan, yung units na binibenta sa condo. Yan. So, required din sila mag-submit kay BIR ng inventory list. Yan. Tapos, meron, ang pinagtataka namin dati, kasi, ang construction companies kasi, kinaklasify natin siya as service industry. Di ba? So, parang service yung binibenta. Pero, nire-require sila ni BIR mag-submit ng inventory list. So, yung inventory list na sinasabi ko is yung parang mga project na na-close nila. So, yun yung parang way ni BIR i-monitor kung ano yung basta parang andun yung formula kung paano makukuha ni BIR na magkano kinikita ng company na yun for that year. So, lalagay mo lahat dun yung mga nakakuha mong project, kailan siya nag-start, kailan siya natapos, magkano na yung nabill mo. Also, pati yung mga materials. So, yun. So, sinasubmit din siya kay BIR. Grabe pala, no? Dahil palang requirements sa inventory, kaya importante talaga na matutukan to ng mga kakwentuhan natin, no? So, kung may mga questions po kayo, kung nahihirapan po kayo sa pagko-comply, not only comply sa taxation ng inventory, even yung management ng inventory nyo yun. Wag po kayo mag-atubiling lumapit sa amin, no? So, email nyo lang po kami sa hello@1cfoph.co or mag-comment lang kayo dito sa baba ng aming YouTube channel. Ayan. Sige mga boss, ang dami na natin na pag-usapan, no, about inventory. So, just wanna ask your mga parting words or final advice ninyo sa mga listeners and watchers natin, no, audience natin dito sa Kakwentuhan when it comes to inventory. Let's begin with you, Boss Lim. Okay, boss. Sa akin, siguro masasabi ko lang, yung inventory management, isa siya sa pinaka, masasabi kong complicated na pagmamanage. Kasi laging may problema dito. Laging merong parang nagkakaroon ng issues, problem dito. So, very important para sa akin, boss, yung pagkakaroon ng schedule nila ng physical count. Kaya kung mapapansin natin, yung ibang store dyan talaga, for example, yung Mercury Drug, no, nakikita mo, nagsasara yan. Tapos mayroong notice sila na may inventory sila. That's the reason na kailangan kasi ayun yung magbibigay sa'yo ng idea kung ano talaga yung nangyari. You always have your system para sabihin kung magkano yung inventory. Pero ang way mo to check if that's really existing is yung physical count. So, that's one. Pangalawa, yung leadership talaga. Very important yun kasi need mong ma-identify yung magiging responsibility ng tao mo kung paano ma-manage yung inventory mo. Kasi as mentioned nga, para siyang mini cash na prone yan sa something na hindi maganda. Lalo na pagka maliliit lang yan and high valuable pa. So very prone yan sa temptation. So hindi naman natin sinasabing sureball na mananakaw, pero based on experience, marami talagang ganun na nangyayari. So yung leadership mo, yung controls mo, and yung system mo, if you have those parang process plus the physical count, at least mami-minimize mo yung problem mo when it comes to inventory. So yun lang sa akin, boss.
Thank you, Boss Lim, Boss Jobs. Sa akin boss, kung meron silang mga inventaryo, yan. So, mas okay mag-set up sila ng process. Mag-appoint ng tao kung sino yung mag-responsible dito sa mga kanya-kanyang parang separation of duties. Kasi nga, napag-usapan natin kanina na importante na alam ng empleyado kung ano yung trabaho nila, ano yung responsibility nila para mas maging maayos yung pagmamanage natin ng inventory. Tapos yun, agree din ako kay Boss Lim na kung kaya mag-physical count or kasi kahit yung mga big companies like 7-Eleven, di ba, pag pumasok ka ng 7-Eleven, napakadaming inventory. Nagkakaroon sila ng physical count niyan. So, kaya sobrang importante talaga ng physical count para malaman mo or ma-identify mo kung kumpleto pa ba yung inventory mo, may nawala na ba or may sira na ba. Ayun. Ayun sa akin, boss. Thank you, Boss Jobs. Ako naman, simple lang, no? For me, inventory, putting on my CFO hat, for me, inventory is an opportunity cost. So, gusto ko sa balance sheet ko, walang lalabas na inventory as much as possible. Kasi, the more na may inventory ako, ibig sabihin, meron akong revenue na na-forgone or meron akong cash na nakatali sa inventory. So, in order for you to maximize or convert that inventory to cash, so mga founders and business owners po natin, sundin nyo po yung mga sinabi ni Boss Lim and Boss Jobs. So, yun, yung physical count, proper monitoring, accountability, people management, and leadership. Lahat po yan masyadong mabigat, no? Pero totoo yun, kasi kung walang inventory, especially sa mga product-based businesses, nagbebenta, may produkto kayo, kung wala kayong produkto, wala tayong negosyo, no? Kung may produkto ka nga pero nasa inventaryo mo naman, wala ka pa ring negosyo kasi sabihin mo, wala kang benta or hindi mo na maximize yung benta at hindi ka nakakolekta. So, yun lang yung simple, no? We need to properly make use and monitor and maximize the value of having the inventory in our balance sheet, and the challenge always of how to convert that into cash. So, yun po yung parting words ko naman. Ayun. So, maraming salamat, Boss Lim and Boss Jobs. So, mga kakwentuhan, sana po may natutunan kayo muli sa ating episode today tungkol sa mga inventory tips and tricks. Ayun. Don't forget also mga kakwentuhan na i-like, i-subscribe, at saka push yung notification bell natin dyan para updated kayo sa mga videos and mga learnings na pinagdi-discuss natin dito. Ayun. Again, this is Kwentuhan, Usapang Finance, Bookkeeping, Tax at iba pa. Brought to you by 1CFO, your partner in growth. So, see you next episode, mga kakwentuhan, no? Ciao!